Tulad sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, kabi-kabilang pagbahari ng naranasan sa ilang lugar sa Pampanga. Gaya sa bayan ng Macabebe kung saan 17 barangay ang binaha. Kabilang dyan ang barangay San Gabriel. Gumawa na roon ng improvised na tulay para may madaanan ang mga residente. Naperwisyo rin ng baha ang ilang negosyo. May ilan namang namingwit sa kalsada matapos umapaw ang ilang palaisdaan. Ayon sa MDRRMO, ang pagbaha ay dulot ng ulan, high tide at pagbaba ng tubig mula sa Pampanga River. 26 na barangay naman ang binaha sa bayan ng Masantol. Naglagay ang LGU ng pansamantalang dike na nagawa sa kawayan at lupa at tarpaulin. Nasa 60% na ito tapos at lalagyan pa ng solar-powered water pumps. Sinimulan nila ang proyekto habang nakahinto ang ilang flood control projects ng national government. Bahari ng naranasan sa Alcantara, Romblon. Isang alagang baboy ang inilika sa barangay Giob. Ayon kay Youth Trooper Rodel Falculan, binahari ng ilang bahagi ng Kalintaan, Occidental Mindoro kasunod ng pag-apaw ng ilog dahil sa pag-ulan doon. Ayon sa Pag-asa, ang pag-ulang naranasan sa mga binanggit na lugar ay dulot ng hanging habagat. Sumadsad sa pinakamababang antas sa kasaysayan ang antas ng tubig sa Angat Reservoir. Ayon sa Pag-asa, naitala ng Angat Reservoir ang 155.91 meters na water level kahapon. Yan na ang historic low na nasabing dam mula noong dekada 80. Dahil sa napakababang water level, magpupulong ang technical working group sa reservoir at titingnan kung kakailanganing magbawas ng water allocation. Ang Angat ang pangunahing source ng tubig ng Metro Manila at ilang karatig probinsya. Una nang itinigil ng nasabing dam ang pagbibigay ng tubig para sa power generation at irigasyon. Sa latest monitoring ng Pag-asa, bahagyang tumaas ang tubig sa Angat at Pantabangan reservoirs dahil sa pag-ulan sa nakalipas na 24 oras. Tumaas din ang water level sa Ipo, Lamesa, Ambuklao, Binga, San Roque, Magat at Caliraya reservoirs. Namatay ang isang grade 4 student sa 13 Martires, Cavite matapos umanong painumin ng pampapurga sa kanilang eskwelahan. Ayon sa pamunuan ng paaralan, nakikipag-ugnay na sila sa mga otoridad kaugnay sa insidente. Balitang hatid ni Von Aquino. Sa mga video at litrato na lang maaalala ng mga magulang ang pagiging masigla, mabait, malambing at masunurin ng 8-year-old grade 4 pupil na si Rex. Pumanaw siya noong July 3. Kwento ng kanyang mga magulang, sumama ang pakiramdam ni Rex matapos uminom ng pampurgang ibinigay ng kanyang guro. Noong 11:30, nagsabi na siya sa akin, "Mama, half day ako." "Bakit na? Magka mag-half day?" Sabi niya. Nasusuka ako kasi uminom daw siya pinainom siya ni ma'am niya ng pampapurga. Sabi ko, "Kailan?" Sabi niya, "Pagkatapos na mama na recess." Dinala siya sa klinik kinabukasan, pero inilipat sa ospital matapos makita ng doktor ang kanyang kalagayan. Pagdating po doon, sunod-sunod na yung seizure niya, hindi na namin sunod-sunod na talaga. Hanggang sa 50-50 na siya. Inidikan na siya sa yung ng puso niya, nang hina na, wala na pag 10 na daw sabi ng doktor, din daw pwede Ayun, patay na po siya nung pagkagabi na. Tinigilan na po ng doktor yung pag-revive niya. Nire-revive pa po siya. Lumalaban siya, ma'am. Masagat talaga mawala ng anak. Marami. Base sa death certificate ni Rex, septic shock ang ikinamatay dahil sa central nervous system infection. Tingin ng kanyang mga magulang na overdose si Rex sa ipinainom na pampurga sa kanya. Masakit para sa akin, ma'am, kasi hindi ko naman talaga alam yan na papainom ng anak ko Kasi kung alam ko lang po, hindi po yan makakainom kasi sobrang lusog yan. Nitong Sabado sana ang libing ni Rex pero hindi mo na ito itinuloy ng kanyang mga magulang para maisailalim ang kanyang labi sa autopsy. Plano nilang humingi ng tulong sa National Bureau of Investigation para rito. Plano ng mga magulang ni Rex na ireklamo ang mga responsable sa pagkamatay niya kahit pa sinubukan pa raw ng kanilang mayor na mamagitan para magkaayos sila ng guro ni Rex. Sinubukan pa naming kunin ang panig ng principal at guro. Sa pahayag ng Hugo Perez Elementary School Annex at DepEd Cavite Province na ipinost sa kanilang Facebook page, sinabi nilang ikinalulungkot nila ang pagkamatay ng kanilang estudyante kasunod ng deworming activity na isinagawa sa kanilang paaralan.
Nakikipag-ugnayan umano sila sa mga otoridad kaugnay ng insidente. Von Aquino nagbabalita para sa GMA News. Sa inilabas na pahayag ng Department of Education ngayong umaga, nakikiramay sila sa pamilya at mga mahal sa buhay ng nasawing estudyante. Magbibigay raw sila ng emotional, psychological at logistical support sa pamilya ng estudyante. Sa pakikipag-ugnayan nila sa 13 Martires City Health Office, may mga estudyante ring sumama ang pakiramdam matapos mabigyan ng pampapurga. Patuloy silang nakikipagtulungan sa mga otoridad para sa investigasyon tungkol dito. Nire-review din daw nila ang kanilang health and safety protocols. Huli kam sa Alicia Isabela ang pagbangga ng isang pampasaherong van sa isang motorsiklo. Sa kuha ng CCTV, kitang nagdire-diretso ang motorsiklong palabas ng intersection at kinain ang linya ng paparating na van na bumangga rito. Nagtamo ng sugat sa ulo at katawan ang 60 anyos na rider na dinala sa ospital pero kalaunay binawian ng buhay. Ligtas ang van driver at mga pasahero niya. Ayon sa pulisya, nangako ang driver ng van na tutulong sa naiwang kaanak ng nasawing rider. Sinusubukan ng GMA Regional TV na makuha ang pahayag ng kaanak ng nasawing rider. Patay ang isang Amerikano matapos barilin ng riding in tandem sa Teresa Rizal. Sa kuha ng CCTV, makikitang naglalakad ang biktima sa eskinita sa barangay San Roque. Sinalubong siya ng riding in tandem at tinangkang hablutan ng alahas. Nanlaban ng dayuhan at hinabol ang mga salarin. Maya-maya lang, bumalik ang mga nakamotorsiklo at binaril ang biktima. Doon na tinangay ng mga salarin ang mga gamit ng dayuhan at tumakas. Patuloy ang backtracking ng pulisya para mahanap ang mga salarin. Malinaw at wala na raw dapat debate sa mga Pilipino na Pilipinas ang may karapatan sa West Philippine Sea, ayon kay Defense Secretary Gibo Teodoro. Sinabi ng kalihim ng bumisita sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-10 anibersaryo ng 2016 Arbitral Tribunal Award. Narito ang aking report. Espesyal ang pagbisitang ito ni Defense Secretary Gilberto Teodoro sa Isla ng Pag-asa sa Munisipalidad ng Kalayaan. Lalo na ang pag-awit ng lupang hinirang kasama ang mga sibilyang nakatira sa isla at mga tropa ng gobyerno na nagbabantay sa teritoryong ito ng bansa. Ayon sa kalihim, 10 taon matapos ilabas ng Arbitral Tribunal ang kanilang desisyon na nagpapawalang bisa sa 9-dash line ng China, marami na anyang nangyari, pero marami pa ang kailangang gawin. Na-isolate ang China dito sa buong mundo. Secondly, namulat ang ating mga kababayan sa importansya ng karagatan. And yung importansya ng karagatan, hindi lang sa ngayon, lalo-lalo na sa mga future generations of Filipinos. However, for the next 10 years, we have to move double time. Kasi mas mabilis yung gustong manira ng ating hold sa ating teritoryo at sa sovereign rights natin. Bukod sa simbolikong flag raising, namigay din ng kalihim ng food pack sa mga residente. Ipinag-utos na rin daw niya sa Western Command ng AFP na tumulong sa mobility ng mga taga-Pag-asa na isa sa pangunahing problema ay access sa isla, lalo na pag masama ang panahon. Bago nga muling makalipad ang eroplanong sinakyan ng kalihim, binayo ng matinding ulan at hangin ng isla. Ayon sa kalihim, dapat maging usaping politikal ang issue ng West Philippine Sea sa gitna ng patuloy na pagbabaliwala ng China sa arbitral ruling. Lahat naman ng issue na sa publiko ay political. Huwag lang gawing partisan political issue na nagsasalungatan ang view natin dito sa West Philippine Sea. Let there be no debate kung sino may-ari nito. Sa gitna naman ng kagustuhang gawin ng normal ang pamumuhay sa isla, hindi nakaligtas sa kalihim ang nabalitaang pag-usbong ng pag-iibigan sa pagitan ng isang Air Force personnel at isang guro na na-assign sa Pag-asa. Biro ng kalihim, dapat sa isla na sila magsimula ng kanilang pamilya. Nagkakilala sina Airman 2nd Class Clyde Enriquez at Teacher Lucky Bolante nang kapos sila ma-assign dito isang taon nang nakakaraan. Sa Disyembre, nakatakda na silang ikasal. Wala po talaga akong balak mag-boyfriend dito. Kaya lang, Opo, makulit. Pag-asa talaga nagbibigay ng kalayan sa atin. Kalayan magmahal. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA News. Babala mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, bawal mag-photocopy ng perang papel at barya.
Ito'y matapos maging usap-usapan online kung pwede na bang tanggapin bilang original ang photocopies nang mabanggit ito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tinalakayan habang kinukwestiyon ng defense team si NBI Senior Agent John Mark Calilong na nag-authenticate ng video kung saan pinagbantaan umano ng bisi ang Pangulo, ang First Lady at ang dating House Speaker. Binanggit noon ni Attorney Amando Ligutan na prosecution team ang 2019 Revised Rules of Evidence ng Korte Suprema kung saan pwedeng tanggapin bilang original ang kopya ng isang dokumento sa ilang sitwasyon. Pagkatapos niyan, sunod-sunod na ang posts sa social media kung saan ginawang biro ang pahayag ni Ligutan tungkol sa photocopies tulad na lang sa pera. Babala ng BSP, maaaring makulong ng 5 hanggang 10 taon ang mga gumagawa ng kopya o reproduction ng mga perang papel o barya. Balik Pilipinas na si Pinay tennis star Alex Ayala. Dumating si Alex pasado alas 11 ng umaga kahapon. Sinalubong siya sa NAIA Terminal 3 ng mga opisyal ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at Philippine Tennis Association. Naroon din ang ilang batang atleta at iba pa niyang fans. Nitong mga nakaraang linggo, gumawa ng kasaysayan si Alex sa pagsabak niya sa 2026 Wimbledon, kung saan tinalo niya ang defending champion ng torneo at umabot pa sa round of 16.